Magandang araw mga creative. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong ating Wonder Woman inspired Centurion costume. Gamit nga ang Manila paper mga creative ay gagawa naman tayo ng pinakang sukat at pattern ng gagawin natin na pinakang top nitong ating gagawing costume. Bali mga creative, ang paggawa nito ay depende sa sukat ng ating susuot. Ginamitan ko na rin pala ng ruler yan para mapagtugma-tugma natin yung pinakang linya ng top ng gagawin nating costume. Sa paggawa nga pala nito mga creative ay kailangan natin gamitan ng mathematics yan para mapagtugma-tugma natin yung mga sukat niya at yung mga shape nitong ating gagawing pattern para sa top ng ating gagawing costume. At guguhitan muli natin yan pababa para naman pagtugma-tugma natin yung mga sukat na nilagay natin dito. At saka ko naman ginuhit yung pinakang shape nitong ating top para mas maganda ang shape nitong ating ginagawang costume para naman yung top niya ay maganda ang itsura. Pagkatapos ko nga magawa yung pinakang pattern niyan ay ninumberan ko na yan para alam ko yung pagkakasunod-sunod nito. Ginupit ko na rin pala mga creative yung mga parte nito para alam ko yung magiging shape niya at alam ko na yung magiging pwestuhan nito lalong-lalo na kapag nilagay na natin sa rubber slide. Kulay dilaw na rubber slice ulit mga creative ang ating gagamitin dahil walang mabilhan na kulay white doon sa aking mga supplier. At sa mga magtatanong po uli ng mga ginagamit ko dito ay ilalagay ko na lamang sa comment section yung mga materyales na ginagamit ko. Para mas maintindihan natin mga creative ang aking mga ginagawa dito ay ugaliin po ninyo panoorin ng buo yung aking mga ginagawang video para mas malaman ninyo ang mga materials at mga proseso ng paggagawa nito. So ayun na nga mga creative, ilalapat ko na nga dito yung mga pattern na ginawa natin para magupit na natin dito sa kulay dilaw na rubber slice. At pagkatapos nating magupit yan sa rubber slice ay gagamitin ulit natin yung ating pattern dito. At andito na nga tayo mga creative sa exciting part. Pagdudugsong-dugsongin naman natin mga creative yung mga ginawa nating pattern sa mga magitan ng scotch tape. Dahil ito yung magiging pampabongga ng ating gagawing top ay ito na nga yung magiging design na gagawin natin. Pagkatapos nga pala natin mapagdugsong-dugsong iyan mga creative ay dodrawingan na natin ito ng pinakang pattern na parang ganon sa pinakang top ng costume ni Wonder Woman. Ito yung magbibigay ng kagandahan dito sa ating gagawing costume dahil kalimitan sa mga costume dito sa amin ay puro mold na lamang. Kaya napagdesisyonan ko mga creative na gawin ito na parang Wonder Woman inspired dahil nga si Wonder Woman ay isa din warrior. At ang warrior nga pala mga creative ay kalimitan ganito ang mga costume kaya ganito talaga naging plano ko para maging mas maganda ang itsura niya. Pagkatapos nating magawan yan mga creative ng pinakang pattern ng ganun sa top ni Wonder Woman ay nilagyan ko na rin ito ng mga number para alam ko yung pagkakasunod-sunod. At pagkatapos nito mga creative ay ginupit ko na rin ito isa-isa para maipattern na ulit natin sa pinakang rubber slice natin. At pagkatapos ko magupit lahat yan mga creative ay pinagupit ko na rin ito dito sa rubber slice at ganito nga yung naging pattern natin. O diba napakagandang tingnan. At pagkatapos ko maipattern mga creative yung pinakantap natin ay dito naman tayo sa ibang parts ng ating costume. Nakausaan nandito na rin yung mga pangkamay, yung mga pangpaa at yung pangpalda niya. Kina-cut out ko muna talaga lahat mga creative para isahan na lamang kapag pinasapian na natin ito ng metallic expandex sa kulay gold sa aking mga workers. Mas mainam na ito mga creative dahil mas maganda yung dire-diretso na sila makapagsapi at hindi putol-putol yung time na gagawin nila. Dahil minsan mga creative ang nangyayari, ako ang nauubusan ng pattern at sila ay mga mabibilis gumawa kaya ang ginagawa ko ay binubulto ko na yung paggugupit ng ganito para alam na nila ang gagawin at kung gaano kahaba yung time na kailangan nilang gugulin. Pag kailangan talaga mga creative ay kinukuha namin yung time namin sa gabi para mas makapaggawa kami ng maayos. Dahil mga creative ko konti ang aming abala sa gabi kumpara sa umaga. At ang materials ka pala mga creative na ginamit ko dito ay metallic expandex. Ito yung tela mga creative na kung saan kulay dilaw yung ibabaw nito at ito ay bumabanat. Binuo ko na rin nga pala diyan mga creative yung pinakang top natin na pagdidikitan ng mga ginupit-gupit natin kanina. Isa-isa ko na nga palang ididikit mga creative itong mga pattern na ginawa natin at nasapian na nga pala ito. May numbering nga pala ito mga creative kaya alam ko yung pagkakasunod-sunod nito at hindi na ako malilito sa paglalagay nito. Habang nilalagay ko nga ito mga creative ay medyo nagkakaroon siya ng mga mali at meron siya mga pagkakataon na hindi tugma yung mga pattern nito. Pero ayos lamang yun
mga creative, dire-diretso lamang sa paggagawa dahil nga magagawa naman natin ang paraan yan para mas maging maayos. Ika nga nila, hindi naman perfecto ang lahat ng bagay at sa lahat ng ginagawa natin, hindi naman lahat ay tama. Dito naman tayo mga creative sa paggagawa ng pinakang headdress ng ating Centurion costume. Gumawa din ako ng mga pattern diyan mga creative para naman masundan natin yung pinakang design ng Centurion costume ayon talaga doon sa pinakang design nito. Medyo madali lamang yung ginawa kong headdress diyan at hindi ko ginawa komplikado dahil nga ito ay pang Wonder Woman inspired costume. Para katulad talaga siya at inspired talaga siya doon sa ating pattern na ginawa natin para dito. Gumawa na rin pala ako mga creative diyan itong parang palong na pinakang base natin dahil ito yung magkakapit sa pinakang palong na lalagyan natin ang design mamaya. Syempre mga creative, hindi tataya yung palong natin kung wala yung pinaka-braces doon sa loob. Kaya naman mga creative, nilagyan ko rin ito na pinaka-palaman doon sa pinaka-loob nitong ating base ng ating palong. At syempre, para pare-pareho ay babalutan din natin yan ng pinaka-color gold na metallic expandex para katulad siya doon sa pinaka-base ng ating mga costume na ginagawa. At kung mapapansin yung mga creative, ay nilagyan ko na medyo malalaking kawan yung pinaka-brace ng ating pinaka-palong. Dahil nga kailangan mas matibay itong ating pinaka-palong dahil may ilalagay tayo diyan ng mga parang mga tambo doon sa pinakang ibabaw niya. At para mabuo natin yan mga creative, syempre ipapatong natin yung isang part ng pinakang palong natin para magmukha talaga siyang parang 3D na ganito. Matibay yung pagkakagawa natin mga creative ng pinakang base nitong palong natin dahil nga may mga kawan ito makakapal doon sa pinakang gitna at sa pinakang loob dito. At pagkabuo nga natin yan mga creative, ay ilalagay na natin ito dito sa pinakang ibabaw ng ating headdress at ididikit na nga natin ito dito. Sunod nga natin gagawin mga creative, ay ilalagay na natin yung ating mga minold na pininturahan natin ng color gold. At kung mapapansin niyo mga creative, bago yung itsura ng mold na ilalagay natin. Dahil nga mga creative, yun yung mga bagong mold na in-order ko online. Kaya naman sa mga magtatanong po, ilalagay ko na lamang po yung link ulit sa comment section. Na-vlog ko na po ito noong nakaraan pero syempre i-remind ko pa rin kayo kung saan ito nabibili para mas maayos ang ating gawaan diyan. At kung mapapansin nyo mga creative, nagko-complement yung kulay ng ating mold saka yung pagka-shiny ng ating gold na binalot natin dito sa pinakang rubber slice natin. Nagmumukha talaga siya parang bakal mga creative, para talaga siya totoong armor, di ba? At tumako naman tayo mga creative dito sa paggagawa ng pinakang skirt ng ating costume. Isa-isa ko na nga kinakabit diyan mga creative yung iba't ibang parts itong ating ginagawang skirt para dito sa ating costume. At para mas malinis naman mga creative yung pagtatalian ng ating mga parts ng ating ginagawang costume, ay pinapabutasan ko na ito ng soldering iron. Para dyan tayo maglalagay ng mga panali mga creative para mas maganda tignan yung ating costume lalong-lalo na kapag isusuot na. At ito na nga pala mga creative yung naging itsura yung pinakantap ng ating ginawang costume. O di ba napakaganda? At nilalagyan na rin ng mga tambo yung pinaka-base ng pinaka-palong ng ating ginagawang headdress para naman maging kompleto na ito. At ito na nga mga creative yung naging outcome na ginawa nating headdress. O di ba napakaganda? Pero girl version ng Centurion costume yan mga creative. At ito na nga yung pinaka-costume natin na naisuot na dito sa ating pageant na kung saan itong aking candidate si Erica ang pinakang nagsuot dito. O di ba mga creative, napakaganda ng pagkakagawa natin itong pinakang Centurion costume na ito. Kayo mga creative, ano masasabi ninyo sa kayarian na ginawa nating costume? Maganda ba? Let me know your thoughts sa ating comment section. At kung nagustuhan nyo po mga creative ang ating video na ito, ay huwag nyo po kalimutang i-share at i-like ang ating video at mag-iwan po kayo ng comment kung ano po masasabi ninyo sa ating mga ginawa dito. Kaya naman mga creative, see you sa aking mga next video. Salamat sa inyong panonood. God bless and I love you all.